Hello po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating Facebook Live dito sa Lord of the Nations Church. And welcome po ang bawat isa sa atin at patuloy ko po kayong binabati ng Merry Christmas. Ayan, katatapos lang ng ating Christmas season, but still, I believe na bilang mga anak ng Diyos at nakakilala na sa ating Panginoong Jesus ay everyday po ay tayo po ay nagse-celebrate ng Christmas. Amen po ba? So muli ako po ang inyong kapatid kay Kristo na si Sister Kaysilyn Gonzalez from LOTN Hong Kong. And ako po ang inyong makakasama sa oras na ito. Amen. Hallelujah. So sa araw pong ito, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And I believe po na lahat tayo ay sineselebrate natin ang Christmas bilang pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. But gusto ko pong ibahagi sa araw na ito ay yung kahalagahan po kung bakit ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At bago po tayo magsimula, I hope na okay po kayong lahat, masaya sa pagdiriwang ng holidays. And bago po tayo mag-umpisa ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Yes, so God, hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you so much muli, Panginoon, sa oras na ito, sa pribilehiyo, Panginoon, na makapagbahagi muli ng iyong mga salita. And Lord, dalangin ko po na samahan mo kami, O God, sa mga manonood, Panginoon, at makakapanood later, O God, hallelujah. I pray na ang mga salita mong ito ay, Lord, may matutunan kami, Panginoon, at malaman namin, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong mga salita. At Lord, ito ay tumatak sa aming puso at isipan, Panginoon. At Lord, we believe na ang mga salita mo ay may kapangyarihan, Panginoon. Ito ay nagbabago ng buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya naman dalangin ko sa bawat makakapakinig, Panginoon, ay Lord, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay at ganon din sa aking buhay, Panginoon, ang iyong lingkod na patuloy na nagpapagamit sa iyo. Lord, ikaw po ang manguna sa oras na ito, O God. Ikaw ang magsalita at ako'y empty vessel mo lamang, Panginoon, at gamitin mo po ako upang maghayag ng iyong mga salita. Hallelujah. And once again, thank you so much, O God, sa oras na ito at patuloy mo kaming balutin ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayan po. So sa oras na ito po ay tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang nais ko pong i-share sa inyo is about the Lordship of Christ. Amen po ba? And I believe na it's Christmas season, 'di ba? Sineselebrate natin si Jesus. So gusto ko pong maintindihan nating lahat na ano po ba yung purpose ng ating Panginoong Jesus sa mundong ito at ano po yung ating purpose sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So ngayon po, yun nga po ang title natin sa araw na ito ay Lordship of Christ. So unang-una, syempre, ano ba yung meaning ng Lordship? So sabi po sa Oxford Language, it is the supreme or highest in rank in or authority, power or rule. So ayan nga po, it is supreme. So pag sinabi pong Lordship of Christ, ito po yung divinity or deity of Jesus Christ. Amen. So syempre, mahalaga pong pag-aralan natin yung divinity of Christ para maintindihan natin ano ba yung sinasabi nating Lordship of Christ. Di po ba? Paano naman nga natin maiintindihan yung Lordship of Christ kung hindi natin siya tinatanggap bilang Diyos? Amen po ba? So sa pag-aaralan po natin sa araw na ito ay Lordship of Christ, and ang sub-points ko po ay Jesus is eternal,
Jesus is the Word, and number 3, Jesus the Creator. So sa John chapter 1 verse 1 to 3 po, sabi po doon, the Word became flesh. And John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is with God in the beginning. Through Him all things were created. Without Him nothing was made and has been made. Amen? So, sa subpoint number 1 po natin under the Lordship of Christ is, Jesus is eternal. Eternal, sabi po doon sa chapter 1, in the beginning was the Word. So, katulad po sa book of Genesis, di po ba nung lalangin ng Diyos ang mundo ay, sabi po sa Genesis 1 ay, in the beginning. Di po ba? So, katulad po dito sa John 1, sabi niya dito, in the beginning was the Word. So, sino po yung Word na tinutukoy doon? Alam po natin na ito po ang ating Panginoong Jesus. So, He was with God in the beginning. So, bago pa palalalangin ng Diyos, ang mundo ay kasama na niya ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya dito, He was with God in the beginning. Sa John 1 verse 2. Di po ba? So, makikita po natin na He was there before all things created. Amen po ba? And He was with God in the beginning. So, He also dwells among us on earth. At sabi po dun sa Mark 16, verse 19 to 20, sabi niya dito, after the Lord Jesus has spoken to them, He has taken up in heaven and He sat in the right hand of God. So, He ascended to heaven and sat in the right hand of God, meaning equal status with God. So, dito po dinidescribe kasi sinabi natin na Jesus is eternal. At ang sabi po doon ay, He was taken up into heaven and sat at the right hand of God. So, ayun, He ascended to heaven and sat down in the right hand of God. So, ayun po. So, meaning nga po na kung siya man ay nagkatawang tao dito sa lupa, siya po ay bumalik sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos. Amen po ba? At doon po ay mayroon siyang equal status with God. Amen po ba? At sabi po sa verse 20, Mark 16 verse 20, then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the sign that accompanied it. So after He ascended to heaven, He is still actively working with the disciples until today po, hallelujah, and forevermore. So, He is the God of yesterday, today, and forevermore. That's why Jesus is eternal. Amen po ba? So, makikita po natin doon na from the beginning ay naroon, nag-e-exist na po ang Panginoong Jesus mula pa nung lalangin ng Diyos ang mundo or anumang mga creations. Amen po ba? And yun po ang subpoint natin sa under the Lordship of Christ. Number 1 is yung Jesus is eternal. So punta po tayo sa subpoint number 2. Jesus is the Word. Ayan nga po, sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang word po, ano po ba ang meaning ng word in Greek? In Greek po, ang word is logos. Means word, speech, thought, or principle.
But in Greek philosophy, it meant divine reason. Everything that exists pre-existed. So Jesus pre-existed before everything began. He was with the Father before the creation. So therefore Jesus is the Word became flesh, who dwelt among the people and his disciples in his time. So eto pong si Jesus na ito yung alam natin yung mga famous story about Jesus, di po ba, na he preached the gospel, worked in miracles, turning water into wine, walks on water amid storm, and he healed the sick and the blinds, and he also rose the dead to life, and he also forgave our sins. And he also fed thousands of people. Yun po yung mga famous miracles na ginawa ng ating Panginoong Jesus. And nagawa po niya ang mga bagay na ito dahil kasama niya ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? He has done all this to show His nature. He did these miracles because the Father was dwelling in Him. Amen po ba? Nasa Kanya yung kapangyarihan ng Ama. So, dito po makikita natin yung essential nature ng ating Panginoong Jesus na He is God. Amen po ba? Kasi maraming nagsasabi, meron pa rin naniniwala until now na si Jesus ay isang tao lamang, isang tagapamagitan sa Diyos. But malinaw po nating nabasa sa sinasabi ng John 1 na He is God. Amen po ba? And yun nga po, Jesus' essential nature is God. And totoo naman po nang sinasabi nila na si Jesus ay man dahil siya po ay nagkatawang tao din. But He is a divine God man. So, He is man, but at the same time, He is God. Amen po ba? Hallelujah. And sa subpoint number 3 po natin, Jesus the Creator. So, 1 po, Jesus is eternal. Jesus is the Word. And number 3, Jesus the Creator. So, sabi po sa Colossians 1:15 chapter 1, verse 15 to 17, sabi po doon, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. First, for Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rules or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Amen po ba? So, napakalinaw na po na sinasabi ng Bible na in Colossians 1:15, ito po yung supremacy ni Jesus as a Son of God. Amen po ba? So, Jesus, sabi doon, He is before all things, and in Him all things hold together. Jesus is holding everything together. Amen? So, God manifests Himself in the flesh through Jesus Christ. And bakit po? Because God Himself is holy. Amen? No one can stand to see Him or else you will die. Wala pong sino man ang makaka-stand sa glory ng Diyos. Amen po ba? So, this is the way of God para makasama niya yung mga tao at may pakita sa kanila kung na mayroong Diyos. Amen po ba? Na ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Dahil Jesus and God are one. Amen po ba? So sabi po sa Colossians 1:5, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation.
the Son is the image of the invisible God. Yun po yung sinasabi natin na because God is holy, di po ba? He is the invisible God, hindi natin siya nakikita. And ayun nga po, no one can stand His glory. Kaya walang makakakita sa Diyos kundi tayo po ay talagang mamamatay. Amen po ba? But then, He has His way through Jesus Christ na nagkatawang tao po siya. Nagkaroon siya ng image na nahahawakan, nakakasama ng mga tao, and that is Jesus Christ. Sabi din po doon, the firstborn over all creation. He is the firstborn over all creation. Not in the sense of being the oldest child or the first created being, but to denote His preeminence or superiority, authority, and position of leadership over all creation. So sabi po dun sa Colossians 1 verse 16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rules or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him things hold together. So, a creator is different from the creator. Lagi po nating naririnig nowadays sa social media, ang mga nilalagay nilang profession is content creator. Amen po ba? Madami tayong mga content creator. So, ang difference po is a creator is someone who simply create. Or example nga po, yan nga po yung mga content creator natin sa social media. And sa Bible po, nandun po yung example natin sa buhay ni Noah sa paggawa ng ark, di po ba? He created the ark dahil yun po yung pangungusap sa kanya ng Diyos. Amen po ba na gumawa siya ng ark? Dahil magkakaroon po ng baha. Dahil sa kasamaan na po ng tao. So Noah is a creator ng Noah's Ark. Amen po ba? And however, the creator, He is the primary source of everything. All things have been made through Him and for Him. So the creator, siya po talaga yung gumawa o nagsimula ng lahat ng bagay. And sabi po sa John 1 verse 3, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. So sa Kanya po, firstborn, sa Kanya po nag-umpisa ang lahat ng creation. Amen po ba? So sabi doon sa Colossians 1:17, He is before all things, and in Him all things hold together. So dito po nade-display po yung power of God. Amen? Na nakikita natin mula sa kanyang mga creation tulad ng araw, ng mga stars, ng buwan, yung mga clouds, yung dagat, yung lupa. Amen po ba? So nakikita natin yung the whole universe, lahat ng creation, lahat ng nakikita natin na nilikha ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na they are hold in their places. Na how? Di po ba? Paano? Kung titingnan natin, ang tubig ay patuloy lang yan na dumadaloy. Amen? But nakikita natin sa dagat, meron siyang place kung saan hanggang doon lang siya dumadaloy at nagsiseparate siya sa lupa. Di po ba? Napaka-amazing and powerful ng Panginoon. Makikita natin yung araw. Paano kung ang araw ay sobrang lapit sa earth, di po ba? Tayo po ay masusunog, kaya tamang-tama lang yung pwesto ng araw yung distance ng araw sa earth para hindi tayo mamatay sa init. So, ganun din po yung hangin, di po ba? Kailangan natin ng hangin. Yan yung mga creation ng Lord na hindi natin kayang ma-explain, but
it's only the power of God, and it was so amazing. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. So, dyan nga po, nadi-display yung power ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, because wala po namang imposible sa Diyos, because He is powerful, He is a limitless God. Amen po ba? Hallelujah. So, yun po yung ating outline number 1, and some points is Jesus is eternal, Jesus was the Word, and the number 3, Jesus the Creator. So, pumunta naman po tayo sa point number 2, Christ humility. Hallelujah. So, sa Lordship of Christ, dito po explain natin yung Christ humility. And ang dalawang bagay po na makikita natin sa Panginoong Jesus is yung kanyang love and obedience. Amen po ba? And sabi po sa Philippians 2:5 to chapter 2 verse 5 to 11. Sabi niya dito, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. 7. Rather, he made himself nothing, but taking a very nature of a servant, being made in human likeness. 8. And being found in appearance of a man, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Hallelujah. So yung subpoint po natin number 1 is love. Love. Jesus did it because He loves us. Amen po ba? Yung sinasabing agape love, the highest form of love na unconditional love. Amen? Na kahit hindi po tayo worthy or hindi po tayo kaibig-ibig, ay minahal po tayo ng Diyos because He created us. Hallelujah. And ayun nga po yung sobrang love ng Diyos sa ating lahat. And sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, He did it for everyone. Amen po ba? Wala pong pinipili ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pinipili. Ito ay para sa lahat. Amen po ba? So, ginawa niya ito para po tayo ay ma-reconcile sa Father. Bakit po? Because sin separated us. Di po ba? In the book of Genesis, sa buhay ni Adan at Eva, sila ay kaisa ng Diyos na namumuhay sa Garden of Eden. But then, sin, pumasok ang kasalanan sa kanilang mga buhay dahil sumuway sila sa Diyos. Ang sabi, wag mong kakainin ang prutas na nagbibigay ng wisdom and knowledge. Hallelujah. And yun lang po yung finorbid ng Lord. But again, human disobeyed God. Hallelujah. Kaya doon po nagkaroon ng separation ang tao at sa Diyos. So, yun po yung purpose ng ating Panginoong Jesus din po. Kaya siya po nagkatawang tao upang tayo ay ma-redeem sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Because of His love. So, dahil po tayo ay nagkasala, we are also bound to hell. Hallelujah. Yun po yung destination natin bilang mga tao. But God is so good and merciful sa ating lahat. Amen po ba? Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapanumbalik sa Kanya, ma-reconcile sa Kanya yung ating relationship ay maibalik sa atin. Ang relationship between God and us bilang mga anak niya. Amen po ba? And para bigyan din po tayo ng salvation or eternal life. Yun po yung pinaka
reward o mithiin ng Diyos na ibigay at matanggap natin. Amen po ba? Kaya po ibinigay niya ang kanyang only son para ang lahat ng ang lahat ng kikilala sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Amen. And dito po makikita natin na yung sacrifice mo sa sacrifice ni Jesus para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig, at wala pong ibang, I believe only Jesus. No one can do this but only Jesus. Yung ialay mo ang iyong buhay para sa iyong mga minamahal. Dahil, di po ba, just because of love, just because He loved us. Hallelujah. Amen po ba? At ayaw po ng Diyos na tayo ay mapahamak. So, ayun po nga yung subpoint natin sa Christ's humility, yung love. And let's go po sa number 2, His obedience. Sabi po doon sa Philippians 2:8, and being found in the appearance of a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So, ayun nga po, yung He needs to suffer to death on a cross. Alam po natin yung sinapit ng ating Panginoong Jesus sa cross na ito. Hallelujah. And I believe na napanood na po natin yung The Passion of the Christ. Amen po ba? So, alam po natin yung story, ano po yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. And they humiliated Him, they mocked Him, they spat on Him, pierced His whole body. Sabi nga nila, literally mata lang ang walang latay. Na, di po ba, grabing sakit bilang isang tao yung maranasan mo yung ganong mga bagay. Kung tayo nga po maapakan lang yung paa natin, di ba? So, nasasaktan na tayo. How much more yung, imagine mo yung katawan ni Jesus na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Amen po ba? So, alam nyo po yun yung, alam niyang mangyayari yun sa kanya, but yung nagtutulak po sa ating Panginoong Jesus upang gawin ito ay yung grabing pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Grabing love ng Panginoong Jesus sa atin. And as a testimony na rin po, as a former INC, dati po I do not believe in Jesus na He is a God. He is only man and mediator of man and to the Father. But I am so grateful po na ako po ngayon ay nakakilala na sa Panginoong Jesus, at siya na po ang Diyos ng aking buhay at tagapagligtas ng aking buhay. And I am so privileged po na to share it with you na ngayon po na ako na pong nagsasabi ng ating Panginoong Jesus ay Diyos. Amen po ba? So, napakalaking privilege na ako po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? And I hope sa mga makakapakinig ng ating pag-aaral na ito ay mabuksan din ang kanilang mga isipan at basahin ang Bible. Amen po ba? Dahil ang ginagawa ko po ngayon ay literally binabasa lang natin yung mga verses na sinasabi ng Bible about sa Lordship of Christ. Amen po ba? Hallelujah. So, dito nga po, makikita natin that Jesus is God. Like me before, I have a lot of question na about sa divinity of Jesus. But God is God, powerful and limitless. He is omniscient, omnipresent, and omnipotent God. We cannot totally understand how God works,
His mind is too far beyond our mind, how we think. Amen po ba? And our mind does not have the capacity to understand because we are only His creation. Amen po ba? Hallelujah. Hindi natin maaarok yung kaisipan ng Diyos dahil tayo ay kanyang mga nilikha lamang. Hallelujah. But if we accept Jesus as our Lord and Savior, He will reveal Himself to us. Hallelujah. Amen po ba? At kapag nireveal niya ang kanyang sarili sa atin, then He should be the master of our lives. Amen po ba? Siya na yung ating Panginoon. Siya na yung ating susundin. Amen po ba? So yun po yung humility of Christ. Makikita natin yung love and obedience ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, ayun po. Under the Lordship of Christ, dun po tayo sa point number 3. Christ exaltation. Hallelujah. Christ exaltation. Sabi po sa Philippians 2, verse 9 to 11, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that the name of Jesus, every knee should bow, and in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? So, dito po makikita natin, di ba yung kwento ng Jesus from descending to earth nung siya po ay ipinanganak through Mary, Virgin Mary, di po ba? He became a man. And after that, to His death on a cross, na nagbigay po sa atin ng salvation. And after His death, He resurrected. Di po ba yung the resurrection of Christ? Na dito po ay bumalik na po siya sa kanang trono ng Ama. And doon po binigay yung glory na nararapat sa Kanya. Amen po ba? And until His ascension to heaven, ayun po, finally God exalted Him to the highest place where He belongs. So doon po nabibelong ang ating Panginoong Jesus, na yung sabi nga po doon sa Book of Isaiah na, 'di ba? Nakaupo ang ating Panginoong Jesus sa kanang trono ng Diyos, at yung mga angel ay lagi nilang sinasabi na holy, holy, holy is the Lord of hosts. Amen po ba? So doon po makikita natin yung exaltation ng ating Panginoong Jesus sa heaven. And sabi nga po sa John 17 verse 5, where Jesus prays to the Father, and now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had before the world existed. So ayun po, glorified na po ang ating Panginoong Jesus bago palalangin ang mundo. So, when Jesus ascended to heaven, sit at the right hand of God, signifies that Jesus holds a place of honor, authority, and power equal to God. The Father affirming Jesus' divine nature and the completion of His redemption work. Amen po ba? So, yun po yung exaltation ng ating Panginoong Jesus. So, pag nalaman na po natin, pag-aralan na po natin yung Lordship ng Christ, yung kanyang divinity, about His yung kanyang being eternal, yung He is the Word, yung prophesy po ni Isaiah, na in the beginning was the Word, ito po yung si Jesus, and Jesus as the Creator. He created all things.
para po sa Kanya. Amen po ba? And now, dumako po tayo sa Lordship of Christ in us. Hallelujah. So, napag-aralan na po natin na I believe na ito pong mga verses na ito ay magpapatunay na sinasabing ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Amen po ba? And I believe na mga nakarinig po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen. And dito po sa part number 4 natin, Lordship of Christ in you. So sabi po sa Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So kapag tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, He should be the Lord of your life. Hallelujah. Siya na po yung masusunod sa ating mga buhay. So, subpoint po number 1, sabi doon, deny yourself. Denying yourself is a daily practice of humility and surrender, recognizing that our lives belong to God, not to your own anymore. So, yung ating buhay po ay belong na po sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Hindi na po tayo yung masusunod. Kaya sabi po doon, deny yourself. We need to practice humility katulad ng ating Panginoong Jesus. We need to surrender and recognize that our life belongs to God. Hindi na po sa atin. Hindi na po yung gusto natin ang masusunod, kundi sumunod na po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? And number 2, take up your cross. Hallelujah. Hallelujah. The cross was a symbol of suffering, shame, and death. So Jesus says to take up your cross, we need to face the challenges and sacrifices or hardship that arises because of our faith. So kung dati po, katulad ko, hindi po kumikilala sa ating Panginoong Jesus na siya ay Diyos, at ngayon ay kinikilala na natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos ng ating mga buhay. So, nakakaranas po tayo ng mga persecution, ng hardship, di po ba? Dahil hindi lahat ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus. And, ayun nga po, take up your cross. So, andun na po yung mga challenges. Yun po yung take up your cross na sinasabi. Yung mape-persecute ka dahil sa faith mo, which is, I'm telling you, it is worth it po. Kahit maraming persecution or hardship, once na tayo kumilala sa Panginoong Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Tayo ay dapat lang na magtiwala sa ating Panginoong Jesus na it is about enduring trials with faith and perseverance. Na mag-trust lang tayo sa Lord at bibigyan niya po tayo ng kalakasan to carry through. Amen po ba? So, ayun po, deny yourself. Number 1. Number 2, take up your cross. And number 3 po ay follow Him. So, Jesus says, follow me. This is the ultimate call to action. Faith without action is dead, sabi nga po nila. So, to follow Jesus means to live as He lived, love as He loved, and to obey His teaching. So kung tayo po ay sinasabi na tayo mga Kristiyano na, tinanggap na natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, dapat po ay makita na po sa atin yung pamumuhay na nakikita yung glory ng God. Amen po ba? Na kung dati tayo ay mga gumagawa ng mga kasalanan, once na tinanggap na natin ang Panginoong Jesus at pinoproclaim na natin ang ating faith na
we are Christians, we are follower of Christ, dapat makita na rin po sa ating mga buhay yung buhay na nagre-reflect sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Love as He loved. Di po ba na sabi nga ng Lord ay love your enemy. Di po ba na kung sa mundo kung sa pamantayan man ng mundo ay enemy mo nga, 'di ba? Bakit mo siya ilalove? But yun po yung tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Remember po, hindi na po tayo yung master ng ating mga buhay, kundi sinubmit na po natin sa Panginoong Jesus. Amen? And to obey His teaching. Ayun nga po, maraming teaching ang ating Diyos na kung titingnan natin ay talagang mabigat sa puso na hindi yun ang gusto nating gawin. But if we surrender and obey Him, nakakatiyak po tayo na maganda palagi ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? And it is a lifelong journey of growing closer to Him and walking in His way. Hindi lang po isang araw, kundi lifelong. Mula nung tinanggap mo siya hanggang sa tayo ay kung hanggang sa mamatay man tayo, dapat ma-finish natin yung takbuhin natin bilang mga Kristiyano, dahil nakakalungkot po na merong iba na nagsimula ng tama, may fire sa paglilingkod, nag-umpisa ng, di po ba, talagang on fire, but then makikita natin na may nanlalamig, may mga umaalis dahil sa hindi sila nakatagal sa hardship or sa persecution or sa mga problema sa buhay, na nagkulang ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Kaya dapat araw-araw po tayo ay nagko-commit sa Lord. Hallelujah. Amen po ba? Yung ating buhay ay patuloy nating i-commit sa Panginoon na siya ang mag-take control ng ating mga buhay. Siya yung mag-guide sa atin sa araw-araw. Amen po ba? And following Jesus requires trust, obedience, and commitment. Yan nga po, even when the path is uncertain or difficult. So, ang tanong po, may mahirap po ba sa Panginoon? Hallelujah. Kung sa tingin po natin sa atin ay mahirap, sa Diyos po ay walang mahirap. Amen po ba? So, ayan po, bilang mga anak ng Diyos, yun po dapat yung purpose ng Lordship of Christ sa ating mga buhay, na siya na yung ating susundin, hindi na yung ating mga sarili. Amen po ba? And for that, ayun nga po, sabi po sa Romans 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen po ba? Yun po yung assurance ng Lord sa ating mga buhay. This is the main purpose of God, why He sent Jesus Christ, in order for you and me to be saved. Amen po ba? Hallelujah. Kaya naman po sa mga makakapakinig nito at sa mga nakikinig, na kung ikaw ay hindi pa nakakakilala na ang Panginoong Jesus ay Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, hallelujah, mapalad po tayo na nakarinig ng mga salita ng Diyos sa araw na ito, at mayroon kang pagkakataon na tanggapin ang ating Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At sa mga kumikilala na po sa ating Panginoong Jesus, tayo mga Kristiyano na, mga follower na ni Jesus, magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Yes, maraming hardship, persecution na madadaanan, but wag po nating hayaan ang ating pananampalataya ay mawala, dahil ito lang po yung ating talagang panghahawakan, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Di po ba? Wala na pong doubt, kasi sinasabi na po ng mga salita ng Diyos na siya ay Lord. He is the Creator. He is powerful. Nothing is impossible on Him.
Di po ba? He is all-powerful God. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. And I pray na lahat tayo ay makapagpatuloy matapos natin ang takbuhin natin bilang mga Kristiyano. Amen po ba? And I challenge everyone na lalong-lalo na sa mga hindi pa kumikilala sa Diyos na accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen po ba? And let the power of Lordship of Christ works in you. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you. Maraming salamat po ulit at nakasama ko kayo sa oras na ito. And I hope na enjoy natin ang mga natitira pang araw ng ating holiday. And still, I want to greet you a Merry Christmas, everyone. Hallelujah. And enjoy with our family, our loved ones, our friends, and most especially, let us give thanks to the Lord for the greatest gift na ibinigay niya sa atin na ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? And once again, thank you so much. And let's close this with a prayer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much once again, Lord. At nakapag-aral kami ng iyong mga salita. Amen. Hallelujah. 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 Thank you muli sa privilege. Thank you sa pagkakataong ito, Panginoon, na maihayag, Panginoon, ang mga salita mo bilang Jesus na ikaw ay isang Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ng aming mga buhay na hindi nagbabago kailanman. Hallelujah. Ang umibig sa amin ng tapat. Hallelujah. Na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Our eternal God, our eternal Father. Hallelujah. Thank you so much, and I pray sa mga nakapakinig, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, Panginoon. Salamat sa mga seed na naitanim sa kanilang mga puso sa araw na ito. At Lord, I pray na ito ay sisibol, Panginoon. And I believe one day, Panginoon, kung sila man ay hindi pa kumikilala, one day they will testify, Panginoon, na Lord, makita nila, magpakilala ka sa kanilang mga buhay. At Lord, ikaw ay tinanggap na nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat at balutin mo kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming ingatan at sa iyo lamang namin ibinabalik, Panginoon, ang mataas na papurit pagsamba in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. And muli po, maraming salamat at patuloy po nating isupport ang ating Facebook Live daily. Hallelujah, na mag-share and share natin sa ating mga loved ones. And thank you sa ating Lord of the Nations main church for the privilege. Hallelujah. It's more fun and LOTN for life. Hallelujah. Bye.